Kamusta guys? You're watching News Listener by Angelo. Okay, pag-usapan natin to last week pa tong balita kung saan itong si Attorney Aceron ang nag-file ng ethics complaint laban kay Jesus Escudero. Sinampahan niya ng ethics complaint mismo yung committee chairman na si JV Ejercito. Natutulog yata si JV Ejercito sa pansitan eh. Mukhang hindi na ginagalaw o walang nangyayari doon sa ethics complaint laban kay Cheese. Okay? So panoorin natin to guys and you can think about anong dahilan kaya bakit siya natutulog sa pansitan. Okay? So let's watch this from DZMM. Nakikinig po natin ng mga kapamilya, ano ang naging dahilan? Bakit po umabot kayo sa point na yung mismong chairman ng... Ganito kasi yan. October 2, nag-file ako ng kaso against Senator Jesus Escudero. Tinanggap nila yung kaso ko. Pagkatapos noon, parang walang nangyayari. Buwan-buwan, meron ako pinafile. Motion dito, motion dyan. Sinukat ko nga yung mga final ko, isang dangkal na eh. Wala man lang case number. Wala man lang briefing kung anong nangyayari sa kaso. Para bang walang nangyayari, no? Sabi ko, ay titignan ko lang ang nangyayari sa House of Representatives doon kay Representative Kiko Barsaga. In 77 days, mula sa pagpapile ng kaso, nagkaroon na kagad ng ruling. Sakat Okay, context na lang guys. Si Attorney Aceron, hindi siya affiliated, hindi siya akalyado kung sino man sa mga politiko. Pero isa siya sa mga concerned citizen na nag-file ng ethics complaint laban kay Jesus Escudero. Ito yung 35 o 30 million pesos na campaign donation ni Lubiano, isang government contractor kay Cheese. Siya mismo nag-donate. Okay? Na itong si Lubiano ay may-ari ng isang construction at bilyong-bilyong government contracts ang nahawakan niya nung nanalo si Jesus Escudero. Okay? Now, nag-file siya noong October 2. Isipin mo October 2, ano na ngayon? January? So, November, December, January. So, ano na? 3 buwan na. Mahigit. Tapos, hanggang ngayon, wala ka pa ring ginagawa. Kahit man lang, yun sinabi ni Attorney Aceron na ethics case number or parang reference number sa final niya ng complaint. Okay? So magtataka ka ba, may ginagawa ba talaga si JV Ejercito? O busy lang siya sa ibang trabaho? O talagang natutulog siya sa pansitan? Hindi ko talaga magets. Kasi kung merong isang membro na may kabalustagang ginawa, hindi merong ginawang, let's just say, criminal activity o kabalbalan sa Senado, pwede mag-file ng ethics complaint kahit sino po, kahit pribadong mamamayan ka. Okay? Kung hindi fina-follow ang isang rule, siguro pwede mag-file maybe ang isang membro ng Senado against a sitting senator. Ang problema natin, halos lahat sila magkakaibigan. So, kung magkakaibigan sila, parang, pre, wag mo na yan, wag mo na yan tignan. Sakit sa ulo lang yan eh. Diba? Kahit tignan mo, last 3 years, guys. Natatandaan ko, nung hinawakan ni Mig Zubiri yung Senado bago si Cheese, siya yung Senate President. Ang daming mga senador na nag-grandstanding. May nagmumura
minangduduro sa mga resource person nila. Nagpapa-cute, nagpapa-performance sa anong tawag ni Sir Llamas? Performative politics sa mga hearings. Tapos, walang ginagawa yung Senado, yung Ethics Committee. Kumbaga, hinahayaan lang nila magmura, magsisisigaw, hindi nirerespeto. Kasi, guys, kung magiging resource person ka sa Senado, hindi ka dapat sinisagawan, nirerespeto ka. Isa ka ring tao, di ba? Kung senador ka at mataas yung tingin mo, parang tinatapak-tapakan yung mga tao kapag sinisigawan. Pero yung Ethics Committee, sa mga walang yang senador na nanghihiya sa mga ordinaryong tao, walang ginagawa. Kumbaga, walang kwentang committee kung ganyan. Na kung ito si JV, hanggang ngayon wala pa siyang ginagawa, anong trabaho niya anong ginagawa niya bilang chairman ng Committee on Ethics? Di ba? So dapat, sana, ibigay niya na lang sa iba. Kasi wala siyang ginagawa eh. O sige, continue natin sa Attorney Aceron. Ito pa nga matatapos na nga yung punishment sa kanyang 2 buwan eh. Pagkalang yung kaso ko naman, 109 days, no case number, nothing whatsoever. Anong ibig sabihin yan? Sabi ko, kailangan natin, siguro may pagkukulang dyan ng chairman. Kaya wala akong choice. Oh, sure. Kailangan natin sampahan na rin ng kaso ang chairman at baka may mangyari naman ang kaso na muna pong final. Yun nga lang, nakakatawa yung chairman sinampahan ng kaso ng ethics complaint kasi wala siyang ginagawa. Sige. At ito pong pagsasampa ninyo ng attorney, at ito pong pagsasampa ninyo ng kaso sa chairman ay nothing personal naman. Hindi ko nga kilala yan Hindi ko binoboto yan Ang ito kasi bagay nito, talagang it's about the systems of accountability, systems of ethics in the Senate. Maliwanag kasi sa Constitution ng Pilipinas, only the Senate can discipline its members. There is no other forum where I can file this case. However, in this matter, yun na nga yung Senado ang dapat magdisiplina. Kaso kung kayo lang magkakaibigan dyan, wala magkakilala, tapos meron pa kayong mahabang pinagsamahan, merong conflict of interest, di ba? Kung natatandaan nyo guys, merong nag-file ng, I think, walang nag-file muna. Merong ginawa yung COMELEC kasi doon sa donation, di ba? Bawal magbigay or mag-donate ang government contractor sa isang politiko na magiging nung campaign period, di ba? So yung isang actual department ng COMELEC ay nagdesisyon na ang ganda ng desisyon actually sabi nila wala namang daw problema yung ginawa yung kasi separate entity daw. Yung may-ari ng Centerway, yung si Luviano, sa kanyang pera daw yun. So, walang problema dapat. Okay. So, di ba? Ang galing, no? Kitang-kita mo na is 199% or halos siyang may-ari ng construction company. Pero wala pa siyang kasalanan. Tapos yung binigyan, wala pa. Okay? Conflict of interest kasi, di ba magkaibigan sila, kitang-kita sa mga news, ang daming pictures, tapos natatandaan ko, sino yun? Si Cheese Escudero, ganun din yung kanyang reason. Wala daw dapat problema kasi, ang dapat daw may kasalanan, yung nagbigay. Wala daw siya. But ayon mismo guys sa COMELEC, okay, kung ang isang tao binigyan ng campaign donation, ay dapat din siyang parusahan. Okay? So, wala pang sigurong nagpa-file, pero I think it can be, pwede ito sigurong idulog sa Korte Suprema. Kasi
dapat talagang parusahan yung isang contractor at saka yung binigyan niya ng pera para fair naman. Nasa ruling ng COMELEC ng Omnibus Election Code. Okay? Na dapat yung tanggalin sa pwesto. Okay, hinahanap ko yung actual ko na info. Pero wait lang COMELEC. Para at least meron tayong COMELEC. Hindi ko siya mahanap pero okay. Anyway, yun ang nakuha kong informasyon. Alright? So yan. Tapos, continue natin to. Ano pa nga kami, there are now 348 of us who joined the original complaint. But there is no other place for us to go. Where else can we go? And ang sinasabi naman ni Senator JV, keso hindi pa nila nakaposisyon sa community, etc. Opo. Eh, ang tanong ko, sir, 109 days. Doon po sa House, 77 days may ruling. Pareho kayo nagpalit ng liderato, ha? Pareho kayo nagkaroon ng pagbabago. Ano, mas magaling ba yung House? O talaga yung House mas masigasig? O yung mga House talaga, inaayos nila yung kanilang Attorney, sila na inaayos? Yun ang tanong ko sa kanya. Opo, Attorney, kahapon po, nakakausap po namin si Senator JV sa programang Tandem ng Okay, by the way guys, dalian na lang natin. Ito yung actual na ni JV. Okay? Share ko yung another tab. Sabi niya dito, committee is still incomplete. Okay? Noong January 23. Ang tagal nyo na. Di ba? Ang tagal nyo nang nakaupo bilang committee chairman ng ethics. Okay? Tapos hindi pa kompleto. Okay, sabi niya dito, explained that he could not act any complaint since the Senate itself has not formally created the panel. Bakit ang tagal? The Committee on Ethics and Privileges cannot yet hold meetings at this time or conduct hearings since membership has yet to be formalized manifested during plenary session. Ang tagal nyo He said that there's no time for formalized members of committee because the Senate had busy with the budget hearings and there was no chance really the composition of ethics committee to read in plenary, which is required to be in constitute. Tapos yung minority daw, dito he said the committee can hold meetings and hearings once the minority nominates its members. So hanggang ngayon, wala pa. Pero sa majority, meron na. Yung minority, wala pa daw membro. Tapos sabi niya, he also denied that his friendship with Chis Escudero responded one ethics complaint has anything to do with the panel's supposed action. There are already 4 or 5 complaints. Pang-apat yung kay Chis, hindi naman pwede dahil gusto mong unahin sa'yo at na-complain unahin. Actually, yung sinabi ni Attorney Esro nung pinanood ko kanina, hindi naman daw inuuna. Kaso nga lang, ang tagal. Wala pang ethics number or case number. So, kung pang-apat, hanggang ngayon, wala pa rin. So, anong dahilan yan? Parang sinasabi ni JB na, wala kaming ganito, yung ganyan Kumbaga, tinatamad? Kumbaga, kung merong ginawang talagang kabalbala ng isang Senate member, hindi nila talaga mapaparusahan. Kasi wala silang ginagawa. Walang ginagawa yung committee chairman. So, hanggang ngayon, kung may isipin mo, parang, kumbaga kung meron mag-file, hayaan nyo na. Wala namang magagawa tayo kasi, busy kami. So, negligence on duty, di ba? Kaya siguro, nag-file si Attorney Aceron kay JV na ethics complaint. Dapat siguro palitan na itong si JV kasi walang ginagawa Okay, so guys, ano sa tingin nyo? Kung meron po kayong komento and suggestion, paki-comment po sa ating comment section. If nagustuhan nyo po ito, please hit the like and subscribe button. Salamat po and I'll see you sa susunod na video.